Akala ng marami, ang pinakamalaking problema ng China ay ang ibang bansa. Pero ang totoo, may mas malalim na gulo pala ang nanggagaling mismo sa loob ng kanilang bansa. Hindi ito giyera o protesta sa kalsada. Tahimik lang ito, pero ramdam. Maging si Xi Jinping, ang pinuno ng China, ay tila hindi na alam ang gagawin para muling mapasunod ang kabataang dati, inaasahan niyang magiging pag-asa ng bayan. Pero kung ang kabataan ay nawalan na ng pag-asa, may pag-asa pa ba kaya ang kinabukasan ng China? Pero kung ang kabataan ay nawalan na ng pag-asa, may pag-asa pa ba kaya ang kinabukasan ng China? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isang tahimik pero malawakang kilos protesta ang unti-unting lumalaganap sa bansa ng China. Ang tawag dito ay Bailan, isang bagong estilo ng pag-aaklas kung saan pinipili ng kabataan na hayaan na lang mabulok ang sistema sa halip na labanan ito ng harapan. Noong Marso 2022, sumikat ang salitang Bailan sa China. Sa loob lang ng 6 na buwan, umabot ito ng mahigit 91 milyon na views sa Weibo, ang social media platform ng bansa. Sa bansang mahigpit sa censorship, malaking bagay ang ganitong klase ng atensyon. Ang ibig sabihin ng Bailan ay tanggapin na lang ang pagkasira ng mga bagay-bagay. Isang uri ng passive resistance. Maraming kabataan ang tumigil sa trabaho, tumigil sa pagsusumikap at piniling mamuhay ng simple. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil wala na silang nakikitang pag-asa. Pero hindi ito ang unang beses na may ganitong trend sa China. Noong 2021, nag-viral din ang Tangping o lying flat, kung saan pinipili ng kabataan na hindi na sumabay sa matinding kompetisyon at pressure sa lipunan. Ano nga ba ang nagtulak sa kanila sa ganitong kalagayan? Isa sa mga dahilan ay ang malawakang kawalan ng trabaho. Dahil sa sobrang hirap makahanap ng trabaho, may mga kabataang tumatanggap ng bayad para lang magkunwaring may trabaho sa harap ng kanilang pamilya. Para lang itago ang totoo na wala silang kabuhayan. Nagsimula ang pagbagsak ng tiwala sa gobyerno sa mga pulisya nito. Noong 2021, binuwag ng gobyerno ang industriya ng private tutoring. Isang industriya na dati ay nagbibigay ng milyon-milyong trabaho. Hindi na pinayagan ang mga kumpanyang magturo ng school subjects para sa tubo, hindi rin sila pwedeng mag-operate sa school hours, at pinagbawalan silang magbenta ng shares. Ang resulta, daang libo ang nawalan ng trabaho at ang dating 500 billion pesos na industriya ay nawasak. Hindi lang ito, maging ang tech, real estate at gaming industry ay binanatan din ng gobyerno. Tinanggalan ng karapatan ang mga kabataan na maglaro ng video games ng higit sa 3 oras kada linggo. Maraming gaming companies ang nalugi, libo-libo ang natanggal sa trabaho. Halimbawa, sa isang taon lang, halos 14,000 na maliit na game studios ang nagsara. Sa 2023, dahil sa bagong draft rules, halos $80 billion ang nawala sa market value ng mga kumpanya gaya ng Tencent at NetEase. Maari mong itanong kung may intensyon ang gobyerno na bawasan ang adiksyon sa games at pressure sa edukasyon. Pero bakit parang nagdulot pa ito ng mas matinding problema? Simple lang, ito ay masyadong biglaan at walang konsiderasyon sa epekto nito sa mga tao. Sa kabila ng lahat ng ito, umaasa pa rin ba ang gobyerno na magtitiwala pa ang kabataan sa kanila? Bukod sa kawalan ng oportunidad, naroon din ang kawalang katiyakan. Isipin mo kung ikaw ay isang entrepreneur sa China. Gugustuhin mo bang magtayo ng negosyo kung sa isang utos lang ng gobyerno ay pwede ka nang mawala sa mapa? Ito ang dahilan kung bakit takot na ang kabataan. Hindi dahil duwag sila, kundi dahil wala silang kasiguruhan. Mula sa pagiging isa sa pinakamahihirap na bansa noong 1949, tumaas ang GDP per capita ng China ng 154 na beses. Pero kahit sa ganitong pag-unlad, hindi pa rin natutugunan ang pangunahing suliranin na kaligayahan at seguridad ng mamamayan. Paano mo nga ba masasabi na umunlad ang isang bansa kung ang mga kabataan mismo ay nawawalan ng pag-asa? Noong August 2023,
Inilabas ng gobyerno ng China ang nakakagulat na datos kung saan umabot sa 21.3% ang unemployment rate ng kabataan sa China. Kahit ang kabuuang unemployment rate noong December 2024 ay 5.1%, mataas pa rin ito para sa gobyerno. Dahil dito, gumawa sila ng aksyon, pero hindi para solusyonan ang problema, kundi para itago ito. Sinuspindi nila ang paglalathala ng datos ng youth unemployment rate sa loob ng 6 na buwan. Pagbalik ng datos noong December 2023, tila isang milagro ang nangyari. Bumaba ito sa 14.9%. Pero teka, huwag ka munang matuwa. May tinago pala ang bagong paraan ng pagtototal kung saan hindi na isinama ang mga estudyante sa bilang. Kaya hindi talaga bumaba ang bilang ng walang trabaho, tinanggal lang ang ibang kasama sa bilang. Noong August 2024, tumaas ulit sa 18.8% at naging 15.7% pagdating ng December 2024. Kaya, kahit pinapalabas ng China na bumubuti ang sitwasyon, sa totoo lang, mas malala ito. At dahil sensitibo ang usapin ng unemployment sa China, kahit sino ay hindi basta-basta pwedeng magsalita tungkol dito. Isang halimbawa si Xu Hongpon, 55 taong gulang, na nagkomento lang sa WeChat tungkol sa bagal ng ekonomiya ng China at leadership ni Xi Jinping. Hindi niya ito sinabi sa publiko kundi sa pribado lang na group chat. Pero simula April 2024, nawala na siya. Hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang Deputy Director sa Chinese Academy of Social Sciences, isang government think tank. Tinanggal ang pangalan niya sa website ng CAS, at pati ang mga page na konektado sa kanya ay binura. Sa China, binubura rin sa internet ang mga opinyong tumutulig sa unemployment. Noong 2024, isang ekonomistang si Gao Xiaowin ang nagkomento tungkol sa kahinaan ng ekonomiya at kawalan ng pag-asa ng mga kabataan. Sa isang leaked video ni Gao, sinabi niya na, masigla ang matatanda, wala nang sigla ang kabataan, at ang mga nasa gitna ay wala nang saysay ang buhay. Masakit man pakinggan, pero ito raw ang realidad. Ayon sa kanya, ang matatanda ay gumagastos dahil may regular silang pensyon. Pero ang kabataan ay hindi gumagastos dahil mababa na ang inaasahan nilang kita. Dagdag pa rito, sinabi rin niya na ang unemployment data ay hindi tapat. May 47 milyong migrant workers ang bumalik sa mga probinsya dahil hindi makahanap ng trabaho sa syudad, kaya hindi na sila kasama sa datos. At hindi lang yon. Ayon sa kanyang pagsusuri, sa nakaraang 3 taon, sobrang taas ng ina-announce na GDP ng China ng halos 3% kada taon na nagresulta sa 10% overestimation mula 2021 hanggang 2024. Ang totoo, lalong lumalala ang sitwasyon. Ayon sa mga ulat, ang mga bagong graduates sa China ay tumatanggap na lang ng kakaibang trabaho tulad ng pagiging full-time anak na tumutulong sa gawaing bahay kapalit ng sahod. Meron ding mga serbisyong nagpapanggap na parang nagtatrabaho ka, magbabayad ka para lang magpakitang may trabaho ka sa harap ng pamilya mo. Sa kasalukuyan, maraming kabataang Tsino ang walang trabaho. Dahil dito, kaunti lang ang kanilang ginagastos. At kapag bumaba ang paggastos, bababa rin ang demand para sa mga produkto. Ang epekto, mas kaunti ang ipoproduce ng mga kumpanya, kaya mas kaunti rin ang trabahong malilikha. Sa madaling sabi, paikot-ikot lang ang problema o isang masalimuot na siklo na patuloy na sumasakal sa ekonomiya ng China. Maari mong itanong, ano ngayon kung hindi sila gumagastos? Di ibenta na lang nila sa ibang bansa ang mga produkto nila. Pero teka, hindi ganun yun kadali. Noong 1995, 3 kumpanya lang mula China ang nakapasok sa Fortune 500. Pero nitong 2023, umabot na ito sa 142, pinakamataas sa buong mundo. Ang galing, di ba? Pero ang katotohanan, karamihan sa mga ito ay nakadepende pa rin sa lokal na kita, lalo na ang mga pag-aari ng estado tulad ng State Grid Corporation, China National Petroleum, at China Petrochemical. Ibig sabihin, kapag bumagsak ang lokal na ekonomiya ng China, damay ang mga dambuhalang kumpanyang ito.
Isa pang nakakagulat na senyales ng krisis sa China ay ang pagbaba ng presyo ng bilihin o deflation. Sa panahong halos lahat ng bansa ay nakakaranas ng pagtaas ng presyo o inflation, bumagsak ang consumer prices ng China sa pinakamabilis nitong antas sa loob ng kinakong taon. Hindi ito magandang balita. Kapag hindi gumagastos ang mga tao at negosyo, bababa ang demand. At sa pagbagsak ng demand, bababa rin ang produksyon at trabaho. Mas lalong lumalala ang sitwasyon para sa kabataan. Ngunit hindi lang ekonomiya ang ugat ng pagkadismaya ng kabataan. May mas malalim at pangmatagalang problema rin, gaya ang populasyon. Sa China, mahigit 280 milyon na ang edad 60 pataas. Ibig sabihin, halos isa sa bawat 5 tao ay senior citizen na. Dahil sa dating one-child policy, unti-unti nang nababawasan ang kabataan sa bansa. Ang dating layunin nitong kontrolin ang sobrang dami ng tao, ngayon ay naging dahilan kung bakit kulang ang bagong henerasyon na papalit sa mga matatanda. At kahit sinisikap ng gobyerno na hikayatin ang mga mamamayan na mag-asawa at magkaanak, hindi pa rin ito nagtatagumpay. Marami ang ayaw na. Dagdag pa rito ang problema sa gender imbalance na may halos 35 milyong kalalakihan na walang kapareha. Isipin mo na lang kung gaano kalungkot at matindi ang kompetisyon. Hindi lang sa trabaho, kundi pati sa pag-ibig. Ayon sa ulat, sa taong 2035, inaasahang 400 milyon sa mga Tsino ay lampas 60 anyos na, halos 30% ng buong populasyon. Kung tutuusin, katumbas ito ng pinagsamang populasyon ng Japan, South Korea, Italy, Canada, at Russia. Hindi biro ang epekto nito sa ekonomiya. Habang lumalaki ang bilang ng matatanda, mas malaki rin ang kailangang gastusin sa pensyon. Sa 2023, 5.4% na ng GDP ng China ang napupunta sa public pension. At sa 2050, inaasahang aabot ito sa 9%. Bukod sa China, Japan na rin ang magandang halimbawa ng epekto ng pagtanda ng populasyon. Mula 2000 hanggang 2023, bumaba ang bilang ng Japanese companies sa Fortune 500 mula 107 patungong 41. At habang bumababa ang fertility rate nila, bumabagal din ang GDP growth. Ganon din ang nangyayari sa South Korea. Maliwanag ang koneksyon na mas kaunti ang kabataan, mas kaunti ang gumagastos, at mas bumabagal ang takbo ng ekonomiya. Tanong ng ilan, hindi ba mas okay yon? Less competition sa trabaho? Pero ang katotohanan, kapag konti ang kabataan, konti rin ang bumibili, konti ang producer, at bumabagsak ang ekonomiya. Isang bansa ang hindi uusad kung wala itong malakas na lakas paggawa. Kaya kung iisipin mo, hindi lang tungkol sa trabaho o ekonomiya ang hinaing ng kabataan sa China. Isa itong refleksyon ng malalim na pagkabigo sa sistemang pumigil sa kanila na maging malaya sa pagpili, sa pag-ibig, at sa kanilang kinabukasan. Kaya, paano mo nakikita ang epekto ng sistemang ito sa mga kabataan sa ibang bansa? I-share mo ang iyong opinyon sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang update.